Masarap isipin na may isang taong handang gawin ng lahat para sa'yo. Isang taong umiibig ng wagas sa totoo na ikaw lamang ang tunay na mamahalin at hihilingin sa bawat sandali. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kaya naman, nang makita ko si Bal, hindi ko na hinayaang magtagal pa siya dito sa bahay nila lolo at lola. Bumalik na lang din ako sa silid ko dahil nang makita ko siya, tila ba naging sariwa ang lahat ng alaala sa nakaraan na sumugat ng husto sa pusong nagmahal ng lubusan. Benji, nawala na si Bal. Umalis na ba? Naligo lang ako, nawala na siya. Oo, umalis na. Ang tanging sagot ko kay Arturo habang nagbibihi siya dito sa silid ko. Alo? Akala ko pa naman magtatagal siya dito. Alam mo Benji, magkakasundo kayo ni Bal. Mabait yun. Ganun ba? Wika ko ulit kay Arturo. Kasi naman, hindi naman ako interesado na pag-usapan yung lintik na Bal na yun. Nakakainis. Benji, bakit ganyan ka sumagot? Parang tamad na tamad ka. Tara na nga. Kumain na tayo. Kaya ito, lumabas na kami sa silid ko at dumiretso na kami sa kusina. Kasi maghahapunan na kami. Tahimik lang ako habang kumakain. Si Arturo naman, marami siyang kwento tungkol kay Bal. Sa buong maghapon na pagsasama nila. Kung alam lang ni Arturo, na si Bal ang dahilan kung bakit ayoko nang umuwi dito. Dapat siguro na pigilan kong lumabas si Arturo. Pero paano? Kaya ito, matapos makapaghapunan, dumiretso na kami ni Arturo sa kwarto ko. At nagkukwento pa din siya sa mga ginawa niya sa buong maghapon kasama si Bal. Benji, alam mo, mas maganda kung sasama ka sa amin ni Bal. Masaya siyang kasama. Madaming kwento. Arturo, alam mo, huwag kang masyadong magtitiwala. Baka mamaya scammer yan. Kasi kanina nung makita ko siya, unang tingin ko pa lang halatang manloloko na. Grabe ka Benji. Manloloko agad. Di mo pa nga nakikilala. At saka mabait yun, promise. Ay nako, Arturo. Basta ako, wala akong tiwala dyan sa Bal na yan. Iwasan mo yan. Kasi mukhang scammer yan. Benji, napaka mapanghusga mo naman. Ang pogi nung si Bal, paano magiging scammer yun? Mukha nga siyang anak mayaman. Arturo, huwag kang basta-basta magtitiwala. Matulog na nga tayo. Nahantok na ako. Kaya ito, sa paglipas ng bawat sandali, naririnig ko na ang paghihilik ni Arturo. Di tuloy ako makatulog, pati nga yung tuta niya. Natahol ng mahina. Nanaginip ata. Nasa gitna pa naman ng kama.
Kaya eto, lumabas muna ako sa silid ko at kumuha ako ng tubig at dumiretso ako sa sala. Dito ako nahiga at habang nakahiga ako, ipinikit ko yung mga mata ko. Kaya lang, tila ba naging sariwa sa isipan ko ang mga sandaling akala ko ay wala na akong may hiling pa dito sa mundo. Isang gabing sosurpresahin ko sana siya sa kaarawan niya. Ang sabi niya, nasa resort lang daw siya kasama ang pamilya niya. At ang araw na yun pala ang magiging wakas ng lahat ng masasayang sandali. Naakala ko, panghabang buhay na. Pero may katapusan pala. Sabalit sa pagdating ko, hindi ko inaasahan ang maabutan ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Basta ang naaalala ko, umagos na lang bigla ang mga luha ko. At ang lahat ng masasayang alaala namin, napalitan ng sugat dahil sa isang pagkakamali. Hindi ko malilimutan ang gabing yun. Nasaktan ako at kahit pilit kong kalimutan, mas nasasaktan ako dahil mahirap itago ang katotohanang nasaksihan ng iyong mga matang. Ang tanging hagad ay ang tunay na kaligayahan. Si lolo at lola lang nakakaalam ng mga nangyari. Kaya nung sinabi kong kay papa na muna ako titira, hindi nila ako pinigilan. Mas makakabuti na din daw sa akin na iwanan mo na ang lugar na to. Kaya nagpasundo kay papa. At iniwan ko ang lugar na to. At ang lahat ng nangyari ay tinago ko. At kahit mahirap, kinaya ko naman. Pero, bakit ba kasi ang kulit ni Arturo? Nagpupumilit siyang magpunta dito. Kaya ito, napauwi ako nang wala sa oras. Kung sa bagay, di naman kami magtatagal dito. Di na lang talaga ako lalabas ng bahay para di na muling magtagpo yung mga landas namin. Kasi ayoko na siyang makita ulit. Dahil kapag nakikita ko siya, galit yung nararamdaman ko. Kaya ito, di ko na namalayang nakatulog na ako dito sa sala. At sa paglipas ng mahabang gabi, nagising na lang ako dahil kay Arturo. Benji, gising na. Uy, bangon ka na dyan. Tanghali na. Anong oras na ba, Arturo? Ay nako, 8 a.m. na, Benji. Tara na, bumangon ka na at kakain na tayo. Napasarap pala yung tulog ko. Kaya ito, bumangon na ako kaagad at ito, diretso na sa kusina. Kaya lang, tila ba nasira na agad ang umaga ko? Kasi naman, Benji, si Val pala, ang aga niyo kasi dumating kanina. At may dala siyang pandesal. Benji, magandang umaga sa'yo. Apo, halika na dito. Maupo ka na sa pagkainan at mag-umagahan na tayo. Sa mga sandaling to, wala na akong magawa. Kasi naman, ang aga-agay nasira na kagad ang araw ko. At aba, akala ba niya natutuwa ako? Ang ngiti-ngiti pa siya. Alo, ang sarap naman ng pandesal, ang init. Uy, Benji, tikman mo tong pandesal na dala ni Bal. Ang sarap.
Wika ni Arturo. Ayoko, Arturo. Di ako nakakain ng pandesal. Kailan pa, Benji? Lagi tayong nabili ng pandesal after school. Tapos, kinakain natin sa daan habang pauwi tayo. Benji, tikman mo lang. Masarap yan. Wika ni Bal. Akala ata niya natutuwa ako. Kaya mo ba tinikman? Kasi masarap? Sagot ko naman. Alo? Ano yun? Hindi ba ako nalalaman? Wika naman ni Arturo.